8,000 peso monthly contribution sa Pag-ibig MP2. Magkano kaya after 5 years? Ito ang dividend rate na idineclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2 sa huling 5 taon. Noong 2019, nakapag-declare sila ng 7.23%. Noong pandemic years, nakapag-declare sila ng 6.12 at 6%. After ng pandemic, nakapag-declare sila ng 7.03%. At ang pinakahuli noong Feb 27, 2024, nakapag-declare naman sila ng 7.05%. Ang average ng 5 taon na ito ang gagamitin natin sa ating computation ng dividend sa ating sample ngayon na gagawin natin. Kukunin natin ang total nito at i-divide naman natin sa loob ng 5 taon. Ang gagamitin natin na dividend rate sa ating computation ay 6.69%. Ito ang gagamitin natin pansamantala sa ating computation. Kung mas mataas dito, mas ginagaling tayo kasi mas malaki ang tatanggapin natin na dividend. Kitang-kita nyo naman mga kapeso, noong 2022 at 2023, mas mataas sa 6.69% ang idineclare nila dito sa gagamitin natin. So mas malaki pa ang kikitain mo ngayon sa MP2 mo. Pero kung mas mababa, sa 6.69% ang ide-declare nila, medyo mas mababa din ang matatanggap natin na dividend noong taon na iyon. Ilagay na natin dito ngayon ang na-compute natin na 6.69% na average rate ng MP2 sa loob ng 5 taon na nagde-declare sila ng dividend. Magsisimula tayo ngayong August 2024 at matatapos hanggang December 2024 or 5 buwan na lang ang natitira ngayong taon ng 2024. Ibig sabihin, ang ating entitled months para sa paghuhulog natin ng August ay magiging pro rata muna. Ang ibig sabihin nito, 5 buwan na lamang ang natitira para sa December, ibig sabihin 5 months ang ating entitled months, 4 months naman para sa September, 3 months para sa October, 2 months para sa November at 1 month naman para sa December. Gagamitin natin ito para sa pagko-compute natin ng dividend income. Sabihin natin na nagsimula na tayong maghulog ng 8,000 pesos sa ating MP2 hanggang December 2024 o makakaipon agad tayo ng 40,000 pesos. I-compute natin ang dividend income na kikitain natin sa unang hulog natin na 8,000 pesos. Paano natin siya i-compute? 8,000 pesos times 6.69% times 5 months, pero i-divide natin yan sa 12 months in a year kasi magiging unfair sa naghulog nung January kung parehas lamang ang dividend na matatanggap. Kaya yung August na naghulog or nagsimula ng paghulog, magiging pro rata muna. Kaya yung 8,000 pesos mo, kumita ng 223 pesos, ang magiging total money mo ngayon ay 8,223 pesos. Ganon din ang pagko-compute natin para sa September, October, November, December. Ngayon, ang total money natin ay 40,669 pesos or 669 pesos ang kinita natin sa unang taon ng paghuhulog natin. Ang magiging tanong natin ngayon dyan, bakit nagmukhang simple interest method or itinminumultiply lang natin sa monthly na hulog natin times sa number of months, divide sa number of years in a month, yun na yung dividend income natin. Akala ba natin yung 8,223 sana dapat kikita na ulit siya sa next month? Ang pagko-compute kasi ng Pag-ibig sa kanilang MP2 ay parang hybrid. Yung unang taon ng paghuhulog natin ay nagiging simple interest method muna. Pero yung buong 40,669, yan na ngayon ang magiging subject for compounding interest sa susunod na taon o sa susunod na taon ng 2025. Kung makikita nyo dito, yung 40,669 na inihulog natin, imumultiply agad natin yan sa 6.69% times 12 months divide 12 months, kaya kikita yan ng 2,720 pesos.
Ang difference ng 669 at saka 2,720 pesos, malaki kaagad ang naging difference dahil sa compounding at nakaipon na tayo kasi kaagad ng 40,000 pesos. Sabihin natin ngayon kapeso na dire-diretso naguhulog ulit tayo ng 8,000 pesos sa 2025. Gamit pa rin ang 6.69%. Ngayon, yung January na hulog natin, 12 months ang entitled month niyan. Kaya mas malaki ang dividend income. Compare sa August na 223 pesos lamang. Ngayon, nakaipon na naman tayo at ang total dividend income natin for 2025 ay 6,199 kaya ang total money na natin ngayon ay 142,868. Tuloy-tuloy tayo ngayon na maghuhulog ng 8,000 pesos. Kung makikita nyo yung 142K natin noong 2025, yan ngayon ang panimula natin sa 2026. At kikita agad yan ng buong 6.69% kaya 9,557 pesos kaagad yung dividend income mo. Total dividend income mo end of year, 13,000 pesos. Again, maghuhulog ulit tayo ngayong 2027 ng 8,000 pesos monthly pati sa 2028. Pagkatapos ng 2029, ito yung panglimang taon na naguhulog na tayo. 2029 less 2024 is 5 years or maturity period ngayon ng MP2 natin. Since nagsimula tayo ng July, nag-umpisa tayo ng August, matatapos tayo maghulog ng July 2029 o yan yung pang 60th month natin. So ngayon, maghuhulog pa rin tayo ng 8,000 pesos, pero kung mapapansin nyo dito, bakit ganun yung January? Akala ko ba 12 months ang entitled month niyan? Kung makikita nyo mga kapeso, since i-withdraw na natin siya ng August, January hanggang July, 7 buwan na lang ang natitira bago tayo mag-withdraw. Yun ngayon ang magiging basis natin ng entitled months natin. Ang kabuuan ng nahulog natin ay 480,000 pesos. Ang total dividend income na kinita natin sa loob ng 5 taon na naguhulog tayo ay 88,813. Kaya ang kabuuan ng mawi-withdraw mo kapeso, 568,813 pesos. Ngayon mga kapeso, may iba sa atin na ang tanong, parang ang hirap sa akin na naguhulog ako ng 8,000 monthly tapos nagbabayad pa ako ng fees, ay isa akong OFW. Pwede ba na yearly ko ihulog 96,000, bubuuin ko na yung 8,000 ko na monthly na hulog at gagawin ko na lang na 96,000 yearly? Pwede natin yung gawin kapeso. Sabihin natin na magkakaroon tayo ng yearly deposit na 96,000 pesos. 96,000 or maghuhulog tayo hanggang makabuo tayo ng 480,000 pesos. Ngayon, ang dividend rate na gagamitin natin ay parehas lamang din, 6.69%. Ang entitled months natin ngayon dyan ay 5 months na lamang or August hanggang December. Kaya ang pagkakompute natin ng dividend income, 96,000 times 6.69% times 5 months, divide natin yan sa 12 months. 2,676 kaagad ang kinita natin. 96,000 na inihulog natin plus 2,600, ang total money natin ngayon dyan ay 98,676. Yung January hanggang July 2029, pwedeng hindi na tayo maghulog kasi nabuo na natin yung 5 hulog natin. Ang entitled months naman natin dyan ay 7 months. Kaya ang magiging dividend income natin ay 22,654. Ang 480,000 pesos natin, kumita ng dividend income na 123,172 pesos kapeso. Kaya ang total money na mawi-withdraw mo, 603,000 pesos. Sabi mo ngayon kapeso, may hawak ako na 480k, nasa bangko ko lang. Pwede ko bang ihulog ng one-time payment? Pwede yan kapeso. Sa branch mo siya gagawin kasi medyo malaki na yung amount. 480,000, 6.69% pa din ang gagamitin natin na dividend rate. So yung 6.69% natin, i-times natin sa 480%, ang entitled months muna natin ay 5 months, at ang magiging dividend income natin ay 480,000 times 6.69 times 5, i-divide natin ngayon sa 12 months.
Ang total money na makukuha mo ay 13,380 plus 480,000 ngayon. Unang taon mo pa lang kumita ka na agad ng 13,300, kaya ang makikitain mo sa 480k mo ay 184,205 pesos. At ang total money na makukuha mo, 664,205 pesos. Kitang-kita natin mga kapeso, nakikita talaga tayo sa Pag-ibig MP2. Pero kung mapapansin nyo mga kapeso, may pagkakaiba. Iisa lang naman yung nahulog natin, kabuuan na 480,000. Pero dito 184k, dito naman 123k, pero dito sa monthly natin 88k. Bakit nagkaroon ng differences? Kung makikita nyo kapeso, naka-monthly tayo ng 8,000 pesos. Kaya yung unang dividend income pa lang natin, 223 pesos na. Kumpara dito na 96,000 agad yung inihulog natin, kaya 2,676 ang ating dividend income. Dito naman sa isa, 480,000 agad ang inihulog natin, kaya 13,380 agad ang inihulog natin. Ang nakinita natin na dividend income. Pero hindi ibig sabihin na kung wala kang 480k, pwede bang saka na lang, mag-ipon muna ako ng 480k? No, simulan mo na kaagad ngayon kapeso. Simulan mo na makaipon ka ng 8,000 monthly kasi makabubuo mo yung 568k. At pwedeng yan ang panimula mo sa susunod na MP2 savings mo kaagad. E di kikita at kikita ka rin kaagad. Bibin mo mga kapeso, 6.69% average rate lamang ang ginamit natin dito. Paano pa kung 7.05%? So, ito yung current rate ng dividend natin. Pero syempre, hindi natin alam kung palaging 7.05% ha. Baka umasa tayo mga kapeso. Pwedeng bumaba at pwede rin naman na mas tumaas pa sa 7.05%. Tingnan lang natin, halimbawa, 7.05% ang kinikita ng ating MP2. Magkano kaya ang magiging dividend natin? Kung dati, 88,000 ang kinita natin, ngayon, 94,000 pesos agad. Sa kaunting diferensya ng dividend rate, ang laki kaagad ng difference sa ating dividend income. Kung yung 88,000 dati, naging 94,000. What if sa yearly kapeso? 7.05% consistently ang kinita ng ating Pag-ibig MP2. Again, pwedeng maiba ha. So, 130,000 pesos kaagad. From 123k, naging 130,000 pesos. Eh, ito kayang one-time payment natin. Ano kayang mangyayari dun sa 184,000 pesos natin? Yung 184,000 pesos natin, nadagdagan ng 11k at naging 195,000 pesos. Ganyan ang magic ng compounding interest, ganyan ang magic ng pataas na dividend rate ng ating MP2. Baka may katanungan ka kapeso sa Pag-ibig MP2. Aba, drop your questions below sa mga comments natin at tutulungan kita na ma-resolve ang mga tanong mo about Pag-ibig MP2.